Pag sinabi po natin, ma'am, ito pong iHeat Map. Ano po ito? So ito yung bago ng Pag-asa, no, na sinasabi natin sa ating mga taga-subaybay na meron tayong iHeat Map o yung ating interactive heat and mapping and prediction ng ating heat index, kung saan ito ay location specific. So kung nasa ang lugar ka, isuzoom mo lang yan, ipo-point mo lang sa mapa na available sa website natin at makikita mo hourly kung ano yung heat index. So bakit ito na-develop ng Pag-asa? Since kasi alam niyo naman, napakinggan ko nga kayo kanina, di ba? Most of our mga generation talagang naka-cellphone na. So gusto nila click na lang ng click. So ayun, kapag nakapag-download ka nitong ating iHeat Map or kahit nasa website ka lang, pag pinoint mo kung nasaan ka or kung saan ka pupunta, makikita mo na yung heat index na mararanasan mo, yung forecast at yung real time. So ito ay maganda sa ating mga LGUs para sa pagpaplano. Ganun na rin sa ating mga education sector kung saan since nag-start kami ng March, so meron pa mga klase at ngayong mga summer classes, so makakapag-suspend sila kung kinakailangan. At syempre na rin sa ating health sector para mabigyan ng kaukulang payo ang ating mga kababayan kung anong gagawin sa mga ganitong tumataas na heat index. Ngayon, for example po, ay pumunta ako sa website ninyo. Nandun na ngayon itong iHeat Map na to, no? Saan po ano pong pangalan niya? Kasi ngayon pinuntahan ko Yan. Pag-asa. So under ayan. po tayo ng weather. Under the, nakalagay ho dito, weather. So weather, Okay, tapos sa baba forecast. nun merong heat index. Okay. Yung kanyang drop down, and then sa baba nun, so yung sa heat index, una makikita natin dyan yung tabulated. So medyo, yung iba ayaw nila ng mga nakatabulate, mga numero. So just scroll down, nandun yung iHeat Map. So yung pinapakita kanina natin sa screen, ayan po yung iHeat Map, and then ikiklik lang natin, color-coded din siya kung paano yung category natin na mula caution hanggang extreme danger, nandun siya. So, at makikita natin, this is by municipality. So, kunyari, kinlik natin si Manila. So, makikita natin dyan. Pumunta tayo ngayon sa ibang lugar sa Bulacan. Makikita natin at as far as down south, makikita natin lahat kung ano yung heat index ng lugar na specific na gusto nating malaman. Maraming yellow, ma'am. Pero marami ding ilan-ilan na nasa orange, nasa extreme caution. Ano naman yung white, ma'am? Ito yung ano lang siya sa mapa natin. So, ito yung mga walang data. Okay. So, ang alarming dyan is yung orange at saka kung merong magre-red. Oo nga po. Pero so far naman wala namang red. So usually yung orange, baka nandito mami, nasa inland eh. Oo. Nasa inland, pataas po yan mula po region 4 hanggang pataas po yan hanggang region 3 to 2. O yan talaga, Oo. sa bandang Northern Luzon, mas matataas. Ilocos, Atinis. Ito nga tinitingnan ko. Sa may Ito. Lawag. Sa Lawag City, Oo. nakalagay po dito, ay, 41 degrees ang inyong 2-day So, nasa extreme forecast. caution pa yan. Pag nag-42, yun na yung danger. Ito, may 42, may red. Sino Santo? Ito, Metro. Bacnotan, La Union. Oo. Ayan. Wow, 42. Mas mainit pala dyan. Tingnan natin sa mas mababa. No? Tingnan natin sa Puerto Princesa, Palawan. Ngayon ay 42 rin yung kanilang forecast. Ayan. So, yung mga kababayan natin na nasa beach, so Mainit kailangan alam na ngayon nila yung mga dyan. dapat gawin para mas maiwasan nila yung epekto ng heat index. Oo, ito nga po well, at least sa may bandang Region 8, for example, dito nga po sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ngayong araw, it's 38 degrees. And then yung forecast sa mga susunod na araw, 35 degrees, which is good. Nasa parang yellow po ito, no? Oo. And then yung katabi rin niya na Butuan City, Agusan del Norte, Uy. nasa 39 degrees. And sa May, sa 2-day forecast po niya, bukas, 38 degrees naman niya. Mas medyo 1 degree Pero lower. si Butuan City po ay nasa top 2 natin na nag-47 degrees na siya noong wow. April 24. Pinakamainit po yun. So far, yun yung highest record, 47 degrees. So, si Butuan City, na-reach niya na yon, at si Virac, Catanduanes. Nako, so ibig sabihin, most likely na sila makaka-experience sa mga pinakamaiinit na temperatura ngayon pong
panahon ng tag-init. Yes, dahil kakasimula pa lang ng Mayo, so inaasahan natin na magkakaroon pa rin tayo ng mas matataas na record ng heat index. Opo. Ngayon, ma'am, alam ko palagi kayong tinatanong, lagi ko rin tinatanong, bakit po ba dati naman nung bata kami o nung bata tayo, hindi naman ganito kainit Sakto-sakto lang. yung panahon? Ano pong nangyari? Sabi, global warming, climate change. Tapos pag kinakausap ng Pag-asa, hindi normal lang yan. Talagang it's the pattern of the weather. So, ano kaya, parang kami hindi makapaniwala na normal yun. Pati nga sinabi nyo rin, pati pag bumagyo, normal rin na pattern daw ng bagyo. Pero we always hear, it's extreme heat, extreme bagyo. Dati naman po hindi nangyayari. Oo, so scientifically talaga, ito yung tama naman kapag ganitong season talaga, maiinit yung nararanasan natin. It's just so happen na, syempre dahil ngayon, mas aware na yung mga tao. Andyan, social media. So, madali na nating nalalaman, nakikita. Unlike siguro before, no mga mas bata pa tayo, di ba? And, of course, geographically, we are situated just above the equator, archipelagic tayo. So, nasa tropics tayo, so kaya naman mas maiinit talaga yung mga temperatura natin, especially ngayong dry season. So, ayun, siguro isa na rin na sasabihin natin, ano ba to ng climate change? So, merong factor na ganun. Pero syempre kasi, tinitingnan natin bilang kami sa kailangan laging evidence-based, science-based, na nakikita namin na meron naman talagang trend ng nag-i-increase ang ating temperature. Opo. Speaking of trend, ma'am, baka pwede nyo namang ikwento sa amin yung itong una-una, bakit nyo po ito binuo? Ano po yung inspiration kung bakit ito ipapamahagi sa tao? Itong iHeat Map. Oo. So, nung mga El Nino years kasi, actually nag-start lang naman talaga si Pag-asa, around 2010, nag-monitor tayo ng heat index dahil dun sa nangyari mga El Nino events. So ngayon, later on, nag-evolve siya. So, dati 2 days forecast lang kami. And then, mas maraming stakeholders yung nagde-demand na sana 5 days for their planning, especially the energy sector, dun sa kanilang mga allocation ng energy when it comes to pagbibigay ng mga kuryente. Ayun. So, last year, nilaunch namin tong iHeat Map. And ayun, mas ini-improve namin para mas marami tayong makater, especially yung ating mga stakeholders like the energy, the water sector, at yung sa tourism din. And of course, yung ating mga kababayan na at least meron silang, hindi nila kailangang tumawag sa amin or hindi nila kailangang hintayin ng news para malaman nila kung ano yung mga heat index sa mga lugar na pupuntahan nila or mismong kung nasan sila. At sa ganun, makakapagplano din. And of course, nakapacitate natin yung ating mga LGUs para alam nila kung paano i-interpret to at makapagbigay din sila ng mga agarang aksyon sa kanilang nasasakupan. Kailan ho ba sasabihin na walang pasok? Ano dapat ang heat index? Ayan. Kapag umabot siya ng, actually, si Pag-asa, hindi naman din kami yung nagbibigay ng suspension, parang sa bagyo din, di ba? So, ang binibigay namin, mga forecast and advisories. So, dito sa heat index, nagkaroon tayo ng agreement with DepEd. So, nag-establish tayo ng mga threshold. So, kapag umabot na siya sa danger or 42 degrees, so doon na sila nagsususpend. At ito ay nasa discretion din ng mga LGUs. Kasi syempre, meron naman tayo mga lugar na mga eskwelahan na, well, air condition. So, hindi nila kailangan mag-suspend. At ang suspension naman nila ay hindi totally walang klase, kundi nasa alternative mode sila. So, yung iba, naka-zoom lang, mga ganyan. So, hindi naman totally suspended. So, pinapauwi lang yung mga bata and then meron din mga ibang gagawin. Yun. Kasi 42 nga, yun na yung sabi nyo, ano ba itong kulay na to? Red or orange? Ano na siya? Siya na yung orange. Orange. Okay. Tapos after orange, ano po? Meron pa? Yun na, yung red. Yung red. Yung umabot na siya ng 52 degrees and beyond. Wala naman pong ganun, ano? Meron pong nangyari na ganun. Oo, the warmest year on record globally is 2024. So, nakapag-record po tayo ng 55 degrees Celsius na heat index sa Giwan, Eastern Samar. Grabe. Grabe. Yun yung, di ba Tabi ng naalala mo yung mga nag-viral na mga nagluto ng itlog and all that? Totoo ba yun? Hindi ko pa tinry. Sa kalye. Pero iba kasi sabi fake news. Hindi naman talaga kasi Possible ba yun, ma'am? From a science perspective? Di ba? sa sobrang init. So kasi yung paano ka Mantika. magbo-boil ng egg or so kailangan meron ka talagang mas matinding source, 'di ba? It takes
100 degrees para Celsius para mag-boil yung water. So, hindi naman ganun magbo-boil yung kapaligiran mo kung mag 55 degrees man. Oo. Siguro yung feeling lang nila na ano ba to? So, para ka nasa oven, 'di ba? Ganun yung Actually, mga baka ano pwede natin, ko, eh. sige, hindi ka pwede mag-prito. Pwede ka mag-bake. Pero ang baking, it takes time. Oo nga. Yun na nga. Oo. Hindi Try naman natin. instant eh. Hindi diba? naman yung tipong kumbaga magbabasag ka ng itlog, lalagay mo sa kali, hindi naman yung magiging Mga sunny AI side na up yan, eh, di diba? ba? Ayun, meron na ako mga cookies dyan na hindi ako gumamit ng oven. So, hindi ho, mga minsan mga tricks lang po yan para AI, mag-viral. Yes, a lot of times by AI. Pero nung mga years and years ago, hindi pa ganitong kauso. Opo. Wala yung mga kababayan Yes, natin. yes. Gumawa lang sila ng pang-viral Oo. na ang Trip gagaling lang. nila. Oo. Kakatuwa eh. Oo. Anyway, Ayun. so ngayon po sa mga lokal na pamahalaan na nakikinig ngayon, ano po ang inyong message sa kanila? At even yung mga schools, no, para ma-maximize itong iHeat map na ito. Ayan, so muli po, pinopromote po natin or makikita nyo po sa ating website, ito po ang ating latest tool sa Pag-asa para po sa real-time monitoring and forecast po ng heat index kung saan madali nyo pong makikita, ma-access. Ito po ay lalo na sa ating mga LGU kung saan mas makakapagplano po kayo at maabisuhan nyo ang inyong mga nasasakupan, ang inyong mga kababayan. Ganon din naman po sa ating education sector kung saan ngayong may mga klase pa ay nagiging basihan ito kung magkakaroon ba ng suspension. At ganon din naman sa ating health sector at lagi nga natin pinapaalala na kapag mga ganitong tag-init, umiwas tayo. So, approximately 11 to 4 PM, mainit pa talaga yan. So, para sa ating mga kababayan, kung wala namang gagawin sa labas, at kung sakaling nasa labas naman, ay magdala tayo ng ang payong, hindi lang yan sa ulan. So, sa amin nga, payong Pag-asa. So, payong na sa init, saka sa tag-ulan, ito yung ating magagamit. And also, magdala tubig. Let's rehydrate. Yan ang importante. Huwag po tayong uminom ng mga ibang liquid na mas makakapagpainit ng ating katawan. So, alam na natin yung mga yan. Maging coffee, 'di ba? So, Nako, guilty tayo dyan. ah, Mga diuretics. siguro ano na lang, ice, pero hindi rin. Talagang water lang yung ating sinasabi rin ng ating DOH. At mag-wear tayo ng light clothes. So, syempre, nasa labas tayo. Kailangan mas lighter yung clothes natin para hindi natin ma-absorb yung masyadong init. And magdala rin tayo ng pamaypay o kaya mga e-fan na uso ngayon. So, ayun po ang ating maipapaalala. At kapag nakaramdam na kagad ng, alam mo na yan, sama ng pakiramdam, maaari namang pumunta sa lugar na mas magiging komportable sila. Alright. Naku, maraming salamat po at ngayon po mas marami na ang nakakaalam nitong iHeat Map po ng Pag-asa. Ma'am Bel Masalio, ang Chief ng Impact Assessment and Application Section Climatology and Agrometeorology Division, DOST, Pag-asa. Mabuhay po kayo. Thank Maraming you. salamat. Thanks, Nina and Mix. Thank you. Thank you po.